Magdadala ako sa inyong pagsambat pagpuri sa araw na to. Nagagalak din ako sapagkat ang aking pag-ibig ay dumadaloy sa bawat isa. Sumunod lagi kayo sa aking salita. Nag-alay na ba kayo ng inyong buhay? Konting panahon na lang. Mabuhay kayo sa paglilingkod at mamatay sa pagnanasa sa sanglibutan. Good morning mga kapatid. Ang ating Diyos, pag siya gumawa, hindi siya gagawa ng pakikipagtipan o pakikipag-usap sa kanyang mga nilikha. Ang unang kausap niya si Adan Ang tipan ng Diyos kay Adan, magpakarami kayo. Gusto ng Diyos dumami ang mga tao na mabubuti. Ang nangyari, nagkaroon nga ng maraming tao, ubod naman na sa sama, sumingit si Satanas Nagkaroon ng Nephilim, mga higante, ubod ng sama ng mga tao, kailangan niyang patayin lahat ng masasama. Nagtira siya ng 8 kay Noah, gumawa siya ng tipan. Ang tipan din sa kanya, magpakarami kayo, sige konti. Nang madami na ang tao, humirang na siya ng isang tao pakikipag kay Abraham. Pinagtibay ng Diyos ang tipan niya kay Abraham. At nung ipanganak si Jacob, si Isaac, may tipan din yun. Hanggang sa dumating sa Israel, may tipan. Sa madaling salita, ang lahat ng gawa ng Diyos, may pakikipagtipan o pakikipag-usap. Kaya ang ligaya ni Cristo Jesus, Covenant Gospel Church, ang iglesia natin ay iglesia ng may tipan. At ang pakikipagtipan niyan ay ginawa sa pamamagitan ng mga apostol. Yung mga apostol ng Israel noon, may tipan si Cristo sa kanila. Yung mga apostol sa huling panahon, may tipan. At ang tipan na ibinigay ng Diyos sa ating apostol, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and everything else shall be added unto thee. Ito rin ang tipan natin lahat. At ito ngayon ang itinataguyod ng Diyos na pakikipag-uusap sa atin. Yung unang tipan niya sa Israel, yung Old Testament, tapos na yun So, nasa New Testament na tayo sa bagong pakikipagtipan sa pamamagitan ni Kristo. So, ang batayanan ng Diyos ng pakikipagtipan ngayon, Word of God, kay Kristo. At nang tayo tanggapin ng Diyos bilang mga anak niya, pinagawa tayo ng mga tipan. Kaya nang magkaroon tayo ng water baptism, tipan yun Tinatanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos mo, tagapagligtas, itinatakwil mo na si Satanas sa lahat ng gawa ng buhay mo. Yun ay pakikipagtipan. So, ino-honor ng Diyos yun. So, wag nating i-break ang tipan. Kaya yung pakikipagtipan ng Diyos sa atin, ginawa, inalis tayo sa sumpay. Gumawa ng tipan ng ikaputando. Sa ibang iglesia, wala niyan. So, makikita mo na walang pakikipag-uusapan Diyos sa kanila. Kasi kailangan may pakikipag-uusapan Diyos, may pakikipagtipan. At yung tipan na yan, ay kailangan panindigan mo hanggang wakas. Kaya sabi, sa mabuhay tayo sa pananampalataya, mamamatay tayong naglilingkod sa Diyos sa pananampalataya. So, sa mabuhay man o sa mamatay, tayo kay Kristo. At magiging matatag at matibay ang determinasyon natin sa tipan na yan. Hindi ka bibitaw sa tipan. Don't break your vows. Sabi ng Psalm 89:34. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain. Ni aking mambabaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. So, nung i-confess mo, sabihin mo na ang Panginoong Hesus, ang Diyos ko tagapagligtas, magpapasakop ako sa Diyos sa lahat ng bagay, papasakop ako sa dekreto ng apostol, nakikipagtipan ako. Hindi mo babaguhin yun. Tutok din mo, hindi mo sisirain ang tipan mo. Kasi tinitingnan ng Diyos sa atin, sino yung matatag at matibay hanggang wakas na susunod. At ang masaganang pagpapala, ibubuhos niya sa bawat isa na mayroong pakikipagtipan. Kasi hindi pwedeng hindi gawin ng Diyos yung tipan niya Hindi siya gagawa ng usapan na hindi niya gaganapin. Pero gaganapin mo rin yung tipan. Pareho kayong gaganap If my words abide in you, and you abide in me, you can ask anything, I will give it to you. Yun ang tipan
So kung nananatili tayo kay Kristo sa ulo ng iglesia, sa iglesia, at nananatili tayo sa mga kautusan niya, you can ask anything and I will give it to you. Yun ang pagpapala. Yun ang relasyon ng ama sa anak. Kasi kapag humingi ang anak, ibibigay ng ama. Yun ang relationship eh. Tutugunin ng ama ang dalangin ng kanyang mga anak. So yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya malakas ang pagtugon ng Diyos sa atin na tinutupad niya ang ating mga dalangin. Pero hintay ka lang. There is time for everything eh. Merong panahon sa lahat ng bagay, ibibigay niya lahat ng hinihingi natin, pero maghintay ka lang. Relax ka. Darating yun, hindi pwedeng hindi. Sabi ng Psalm 103:17, ngunit ang kagandahan loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa natatakot sa Kanya. At ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. From generation to generation. Sabi ko nga ang pagpapala ng Diyos, ibinibigay niya sa atin. Nagkaroon ka ng anak. Yun ang first generation. Yung anak mo, nagkaroon ng anak. So ano mo yun? Apo mo yun sa apo mo. Di ba? O tapos yung apo mo na yun, nagkaroon ng anak. Apo mo sa tuhod yun. Tapos yung apo mo sa tuhod, nagkaanak pa. Apo sa talampakan. So hanggang 4th generation yun. Wala na susunod doon. Kasi apo na sa lupa, ang kasunod doon, 5th generation na yun eh. Halos hanggang 4th generation lang talaga. Yun ang pangako ng Diyos. Kasi may lahi ang Diyos eh. Kagabi napanood ko sa TV, kay Jessica Soho, lahi ng mga matatalino. Lahat ng mga anak niya, valedictorian. Tapos lahat ng mga anak niya, naging cum laude, halos lahat. Sa UP graduate pa, sabi ko, tinan mo ngayon, talagang may lahi. Lahi ng matatalim na pangil, meron nun, lahi ng matatapang, lahi ng matatalino. Pero walang sinabi yun. Kasi ang pinakamaganda, lahi ng Diyos. Lahi ka ng Diyos. Lahi nga sila ng mga cum laude, pupunta naman sa impyerno. Biruin mo yung panganay, doktor pa, neurosurgeon. Cum laude sa UP, yung sumunod, ano ba yung ECE? Electronics Communication Engineering. Cum laude rin, UP din. Grabe yung pamihabi ko. Nakakahiya maging asawa ito ng mga tanga. Sasabihin ng asawa, puro cum laude tsaka valedictorian to. Pwede ba tayong maging asawa nito? Nakakahiya. Sabi ko, Huwag maiinggit doon sa mga lahi nun. Mainggit sila kapag lahi ka ng Diyos. Si Kristo ba naging cum laude? Karpintero yun eh. Scholar ba si Kristo? Hindi. Karpintero nga yun eh. So, hindi rin napakahalaga no ba? Ang mahalaga, lahi ka ng Diyos. At si Kristo ang panganay ng mga panganay. Tayo ang magkakapatid na lahi ng Diyos. Kaya kita mo, may mga lineage eh. May mga linya talaga ng lahi. Mapapansin nyo, may mga lahi talaga ng Diyos. Kaya pinaka-importante, yung ikaw ay nasa Diyos. Makamit mo man ang lahat ng bagay sa mundo, katalinuhan, karangyaan, karangalan, lahat ng bagay, at ang kaluluwa mo pupunta sa impyerno, ano na pa sa iyo? Useless. So, pinakamaganda, lahi ng Diyos. Pero makikita mo talaga, grabe, maiinggit ka sa talent nila. Biruin mo, 5 magkakapatid. Sa elementary, puro mga, valedictorian sa high school. Pagdating na college, UP graduate pa, mga cum laude. Ano ba pinakamataas cum laude ba? Summa cum laude. Miskin na, biruin mo, cum laude yun. Yung iba, hindi naman cum laude, cum landi. Mga nag-asawa ka agad eh. Sabi ng Revelation 24, nakakita ako ng mga luklukan. At may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. Nakita niyo yung tipan na yun ang ginawa nito mga tao to. Mga tribulation saints to eh. Kahit putulan ng ulo, payag sila eh. Hindi sila bumitaw sa tipan ng Diyos. Nang tanggapin nila ang Panginoong Jesus, hindi nila nirenounce ang faith sa tribulation period, pinugutan sila ng ulo. Yun ang nakita ni John eh.
So, ibig sabihin, sa mamatay man o sa mabuhay, determinado tayo sa tipan. Huwag kang bibitaw sa tipan kasi ito pinangahawakan ng Diyos sa atin. Sabi ng Revelation 3:10-11, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aming iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Ano ba yung nasa iyo na naibigay sa iyo? Yung aral. Yung aral ni Kristo, yung revelation. Kasi ang last prophet si Kristo. Yung lahat ng aral ng last prophet, wala nang susunod na propeta. So kung may naririnig kayo mga propeta pa sa labas, false prophet yun. Jesus Christ is the last prophet. At natapos nga yung law and the prophet kay John the Baptist, sabi niya, ipinapahayag na ngayon ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. The kingdom of God is at hand. Ipinangaral na ang Ebanghelyo. Yun ang huling-huling prophecy si Kristo. Wala nang susunod kay Kristo. It is the last revelation of God. Jesus Christ is the last revelation of God. Wala nang susunod na revelation. Hindi ka na pwedeng magdagdag o magbawas sa nakasulat. Tapos na revelation. Yung magdadagdag at magbabawas sa salita ng Diyos, idadagdag sa kanya yung plagues na ginawa ng Diyos doon sa Egypt. At hindi siya papayagang kumain ng bunga ng puno ng buhay sa langit. So lahat ng pribileyo dapat ibigay sa mga ligtas, hindi mabibigay sa kanya. Kasi nagdagdag siya at nagbawas ng revelation ng isang prophet na si Kristo. The last prophet is Jesus Christ. Sabi ng 1 Peter 5:9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. So dito sa sanlibutan, kapighatian, sabi ni Kristo sabi sa John 16:33, dito sa sanlibutan, kapighatian. Pero magala kayo, nagtagumpay ako, tagumpay din kayo. Labanan ninyong matatag sa pananampalataya ang kalaban. So ang kalaban natin, hindi tao. Ang kalaban natin, masasamang espiritu. Nung una, ipinakita ng Diyos ang pakikipaglaban sa tao, di ba? Nung lumabas sila ng Egypt, hinarang sila ng Amalekites, Midianites, Jebusites, Philistines. Tao, pinapatay nila lahat yun. Pero ngayon, nung lumabas tayo ng Egypt, ang humaharang sa atin, puro masasamang espiritu. Uubusin natin sila, papatayin natin sila, walang magtitira. So, ang pakikipaglaban natin, spiritual battle ito. At ang ating panlaban, the sword of the Spirit, Word of God. Hindi mananalo yan, Word of God Si Kristo yun Talo na sila lahat Basta't matatag at matibay ka lang sumasampalataya sa iyong tipan. Na ang salita ng Diyos ang iyong magiging buhay, ang salita ng Diyos ang iyong gabay. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. 2 Peter 3:17. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo nang una ang bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Mag-ingat daw, baka mamaya magsawa ka. Baka hindi ka na magtiyaga, bumigay ka. Katulad ni Balaam. Hindi nakatiis si Balaam Gusto na niya ng bahay na ginto. Sabi ng Diyos, huwag kang makikisama dyan, sumama. Ibibigay sa kanya ni Agag ang lahat ng mga kayamanan. Basta sumpain niya lang ang bayang Israel. Sabi ng Diyos kay Balaam, yung aking pinagpala, hindi pwede sumpain. Pero yung sinumpa ko, hindi pwede pagpalain. Wala kang magagawa, Balaam. Sa kagustuhan, si Judas, si Lucifer, nahulog yan. Hindi nakapagtiyaga si Lucifer. Sa kanya pa naman yung directorial music ministry sa langit. Magkakaroon ng pagsamba sa langit ng buong sanlibutan. Naligtas kasama lahat ng mga anghel, si Lucifer ang nakatalaga para doon. Siya ang musical director. Thy tabrets and thy pipes was prepared before there is iniquity in your heart. Nakatalaga ka doon sa music ministry na yun nang makita ang dumi sa puso mo. Sabi ni Satanas, aakyat ako doon sa bundok ng Diyos, mauupo ako sa trono ng Diyos, magiging Diyos ako. At sumasunod sa kanya yung 1/3 na angels. Nakakatulan natin to pagharap sa last judgment. May mga anghel tayong nakakatulan na
hanggang ngayon ay hindi pa rin sumunod sa Diyos. May nagtatangka pa rin hindi sumunod. Ang isa dyan, yung kay Joseph Smith. Si Moroni daw ang pangalan ng anghel na yon na nagkunwaring si Gabriel. Nagpanggap, isa yun sa hahatulan. At marami pa, yung anghel na nagpakita kay Gautama Buddha. Yun din yun, yung sa Golden Plates. Ang dami. Marami pang hahatulan mga anghel. Kasi yung 1/3 na hatulan na yun eh. Si Lucifer at yung 1/3 angel na nahatulan na. Pero meron pang mga anghel na natitira na gumagawa pa rin ng pagtalikod sa Diyos. Yun ang sinabing hahatulan, sabi sa 1 Corinthians. Hindi nyo ba nalalaman na hahatulan natin pati mga anghel? Kasi magiging just din tayo din eh. We will be like Jesus Christ eh. Ang makakapagtagumpay hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, pag-ingatan ng bawat isa, dahil baka magsawa ka, katulad ng mga sa Israel, nagsawa, sabi kay Moses, Moses, asan yung pangako ng ng honey? At saka yung milk and honey, wala. Babalik na lang kami sa Egypt. Hindi nakatagal yung mga yon, gusto bumalik sa Egypt. Mga nag-backslide na, tumigil na sa pananampalataya. Kaya napakahalaga ng pagpapatuloy eh. Huwag kang bibitaw doon sa baw mo. Lagi mo ilalagay sa puso at isip mo na ako yung ligaya ni Cristo Jesus Covenant Gospel Church. Ako yung member ng iglesia na may covenant na ako ang ligaya ni Cristo Jesus. Kasi ang ligaya ng Ama si Cristo eh. Lumikha ngayon ng Ama ng tao para ligaya naman ni Cristo Jesus. At tayong mga mananampalataya ang ligaya ni Cristo Jesus. Pero dapat may covenant. Lahat ng magiging kaligayahan ni Cristo may covenant. Hindi pwedeng walang covenant. Anong gagawin mo kung walang covenant na pakikipag-usap kontrata? Kahit sa opisina, bumipirma ka ng kontrata eh. Kahit government employee ka, private employee ka, pipirma ka ng kontrata eh. So may kontrata ang pipirmahan. Kaya nga sabi ng Diyos, pag may dalawang tao, nagtipan eh. Hindi pwedeng pag walang bahala kahit tipan ng tao na pagkasunduan eh. Eh yung pabantipan ng Diyos sa tao, ang pwedeng isang tabi, hindi pwede. Meron tayong tipan na ibinigay sa ating apostol kay Brother Manny, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and everything else shall be added. At ito'y ginagawa na ng Diyos sa atin. Itong taong ito ang pasimula. 2014 is the fulfillment, the first year of blessings. At marami na nakakatanggap ng pagpapalang yan. Hindi lang material, spiritual, physical. Lahat. Kasi lahat ng pagpapala kailangan eh. Sabi niya kay Gaius, sabi ni John kay Gaius, dinadalangin ko sa Diyos na paginhawain ka sa lahat ng bagay katulad ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kasi ang kaluluwa natin guminhawa. Hindi na tayo nadadali ng maling aral. Naiintindihan na natin ang katotohanan, alam na natin ang katotohanan, naiintindihan natin ang paraan ng pamumuhay, naiintindihan na natin ang pagiging born again, naiintindihan natin ang kalooban ng Diyos. So nakapagpahinga na ang kaluluwa. Ang katawan natin kailangan palitan kasi hindi nagpapahinga talaga yun eh. Laging may sakit yan, laging pagod yan, inaantok yan, nagugutom yan. So gagawa ang Diyos ng katawan na hindi na inaantok, hindi na nagugutom, hindi na napupuyat. Hindi na napapagod. Yun yung katawan ni Kristo glorified. Ang Diyos hindi natutulog yun eh. Kasi may katawan tayo, dapat matulog eh. Pag hindi ka natulog, ay mauungas ka. Kailangan matulog. Pero sa langit, walang tulugan doon. Parang kay Herman Moreno yun, walang tulugan. Hindi natutulog ang Diyos eh. Pero hindi napapagod. Hindi naantok. Ganon din sa langit. Pagdating natin sa langit, lahat ng plano ng Diyos, hindi narinig ng tenga, hindi nakita ng mata, hindi na intindihan ng isip, hindi pumasok sa puso, ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. So, kailangan lang tapusin natin ito. Vows is very sacred. Yung mga tipan na yan, napakasagrado at banal sa Diyos. Sabi sa Deuteronomy 23:21. Pagka ikaw ay namamanata ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, huwag kang magluluwat ng pagtupad, sapagkat walang pagsalang uusisahin sa iyo ng Panginoon mong Diyos at magiging kasalanan sa iyo. So pag nag-commit ka ng isang bagay sa Diyos, Panginoon, ganito gagawin ko, ikinukulit mo sa Diyos, kailangan ganapin mo yun. Kaya mayroon tipa ng ikaput handog. Yung iba'y hangal eh. Hindi nila alam na napaka-importante ng tipan. Kaya nga, Covenant Gospel Church eh,
Maghanap kayo ng iglesia sa buong Pilipinas kung mayroong Covenant Gospel Church. Kang makikita. Wala kang makikita talaga. Nilalait pa nila yung speaking in tongues tsaka yung tipan ng igapotandog. Wala na daw lahat yun. Yun nga yung pinaka-importante. Yung tipan ng igapotandog, aalisin ka sa sumpa. Yung tipan ng Diyos ng pagbababtay sa atin sa Espiritu, yun ang paraan ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan na ang banal na Espiritu nasa iyo ang sasamba sa Diyos. Magiging instrumento ka ng pagsamba. Ang alam lang nilang pagsamba sa Espiritu, walang idols. Sabi nila, pag wala ng idols, nakasamba na sila sa Espiritu. Isang parte lang yun. Kasi walang idols, di ka dumadaan sa idol. Pero yung sa Espiritu at katotohanan, totoo ka bang sumasamba sa Espiritu? Kaya may katotohanan yun eh. O hindi. Ang katotohanan ng pagsamba, nasa iyo yung Espiritu Santo, aawit, sasamba sa Espiritu, sa Ama, sa pamamagitan ng speaking in tongues. Nasa 1 Corinthians, 14:15. Ano nga ito? Mananalangin ako sa Espiritu at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Paano nila lalabanan yung salitang yan? Mananalangin ako sa Espiritu, mananalangin din ako sa pag-iisip. Yung panalangin nila sa Espiritu sa pag-iisip din walang idols Diretso sila, hindi nila alam sa Espiritu sabi. Kapag nagsasalita ka sa iba't ibang wika, nagsasalita ang Diyos sa iyo ng mga hiwaga na hindi mauunawaan. Nagsasalita ang Espiritu ng mga bagay na hindi nauunawaan. Kaya hindi mo mauunawaan. Bakit? You speak to God at yan ang magpapatatag sa iyo. Kung tatalakayin natin yung speaking of tongues, tatlo yan Yung speaking of tongues na nai-interpret ng mga ibang mga nasyon. Yung speaking in tongues na unknown tongues na hindi maunawaan, yun ang magpapatibay sa iyo. Yun yung mananalangin ka sa Diyos. At yung speaking in tongues in worship. Sa iba't ibang wika, manasasamba ka. Aawit ako sa Espiritu, aawit din naman ako sa pag-iisip. Pag nag-worship sila, umaawit sila sa pag-iisip, umaawit pa sila sa tongues, sa Espiritu. At hindi pwedeng ipagbawal, sabi sa 39. 1 Corinthians 14:39. Kaya nga, mga kapatid ko, manigas na nasain ninyong mga panghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng iba't ibang wika. Yung iba nagbabawal, hindi ba nila nababasa yan? Huwag mo nga ipagbawal ba't pinagbabawal mo? Hindi ka tumusunod sa kautusan ng Diyos, wala kang covenant. Kasi pag may covenant ka sa Diyos, susundin mo ang salita ng Diyos. Huwag mo nga ipagbawal, tsaka aawit ka sa Espiritu, aawit ka sa pag-iisip. Mananalangin sa Espiritu, mananalangin sa pag-iisip. So, meron silang nalalabag na Word of God. So, hindi ka tagasunod ni Kristo. Di ka labang ka ni Kristo. Sabi ng Numbers 32. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa, ay itinatali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin. Huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Kanyang gaganapin ayon sa lahat na ibinukan ng kanyang bibig. Kaya pinagagawa tayo ng tipan Kaya huwag kang gagawa ng tipan na hindi mo susundin talaga. Kaya nga sabi ko sa nabaptay sa Spirit sa tubig Payag na ba kayong mabaptay sa tubig? Gaganapin mo lahat ng dekreto ng Diyos. Tutugdin mo lahat ng tipan. Di baptismo po, totoo ka nga, mananampalataya. So, meron kang responsibilidad, ganapin lahat ng tipan mo sa Diyos. Sabi ng Exodus 19:5, kaya nga, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking mga tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. So magiging possession daw tayo ng Diyos, kayamanan. So kapag kayamanan tayo ng Diyos, napakahalaga. So kukunin ng Diyos yung kayamanan niya. Hindi ka kasama dun sa kayamanan na yun. Ang kayamanan ng Diyos, mga anak niya, ang iglesia. So i-snatchin niya yung kayamanan niya. Aariin niya Sabi, you will be my possession. Kasi kung hindi rin lang naman kayamanan, ba't ipopossession mo pa? Kung basura yan, ba't may ipopossession? So yung kayamanan lang ng Diyos ang kukunin niya. Kaya pagdating ng rapture, ginto ka ba?
So para maging ginto ka, dadaan ka sa apoy, sa baptism of fire. Hindi ka naman dadaan sa baptism of fire, hindi ka dadaan sa baptism of the Spirit. Matthew 4:13 ba yun? Matthew 3:12 pala. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan, dadapwat ang dayami susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Dadapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So, end. So, kung hindi ka naniniwala sa bautismo sa Espiritu Santo, hindi ka mababautismo sa apoy. Hindi ka magiging ginto. Hindi ka kayamanan ng Diyos. Hindi ka kukunin. Ganon kasimple. So, kinakailangan mabautismo sa Espiritu Santo para mabautismo sa apoy. Kaya dumadaan tayo sa bautismo sa apoy. Kasi dumaan tayo sa bautismo sa Espiritu Santo. At kaunti lang ang makakasumpong niyan. Kaunti-kaunti lang. Sabi ng Psalm 132:12, kung iingatan ng inyong mga anak ang aking tipan, at ang aming patotoo na aming ituturo, magsisiupo naman ang kanilang mga anak sa iyong luklukan magpakailanman. Kaya yung 12 tribes of Israel, hahatulan ng mga 12 apostles yun eh. Magsisiupo rin sila, hahatol sila eh. Katulad natin, magsisiupo rin tayo sa trono ng Ama, nasa ng trono kay Kristo, at hahatol din tayo. We will be like God nga eh. Kaya doon sa makakapasa, sa tunay na pananampalataya, magiging katulad tayo ng Diyos. Kaya doon sa Psalm sinabi, at nakatayo ang mga Diyos sa gitna ng mga Diyos. At tayo yung kataas-taasang anak ng Diyos. Kaya magiging katulad tayo ng Diyos. Yung katulad ng Diyos na may glorified body, hindi yun talagang Diyos. Kasi ang Diyos dakila eh. Ang Ama dakila, pinakadakila sa lahat. Susunod si Kristo at Espiritu Santo. Napakaganda ng revelation ng ating apostol sa Diyos. Ang Diyos iisa. Sabi nila, ay bakit may Ama, si Kristo at Espiritu Santo? Tatlo yun eh. Tatlo nga yun, pero iisa. Napakasimple ng revelation ng apostol. Ilan to? Isa, di ba? Isa yan, di ba? Bilahin natin ng tupe, ha? Isa, dalawa, tatlo. Ilan ng tupe? Tatlo. Ilan to? O, ano ba yung paliliwanag tungkol sa Diyos? Di ba ang Diyos isa? Ang Ama, si Kristo at Espiritu Santo. Tatlong tupe. Ang greatest yung Ama. Ang unang tupe. Ang Ama. Simple, di ba? Hindi na kailangan ipaliwanag pa ng mahaba. Iisa. Tatlong tupe, pero iisa. Di ba? Simple-simple. Kasi yung iba nalilito dyan eh. Tungkol sa Ama, sa Anak, Espiritu. Tatlo yun eh. Ba't magiging isa? Kaya nga sinampulan ng apostol eh. This is the revelation of the Holy Spirit through Brother Manny. Hindi ko pa nakita may nagturo ng ganon. Revelation yun. Wala pa ako nakita nagpakita ng simple-simple bagay. Ang daling intindihin eh. Di ba isa lang? Pero tatlong tupe. Ang Godhead, tatlo eh. Ang Ama, si Kristo at ang Espiritu Santo. Pero iisa lang ang Diyos. Pero ang Godhead o yung kabuuan nila, tatlo. Pero iisa lang. Amen.